May mga kasama tayo ditong aso nung pumasok ako rito. Ayan, tatlo sila. Star Tollway, papuntang Batangas. Nung puno ng ulap yung ibabaw. Ilang linya to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalim ng pagkakaukit. Oh, wala. Putol na rito. Ang purpose nitong kalsada to? Bakit putol naman dito? Yan. Ganda na. Sa parting ito. Ayan. Okay, good morning mga kadyo. So ngayong araw na ito ay nandito tayo ngayon sa may parting Calamba, Laguna, na kung saan ay makikita natin dito itong ginagawang TR4, no? Dahil gusto nating makita yung bungad o kung saan nag-umpisa yung pinakang dulo nitong expressway na ito na papuntang Lucena sa Quezon. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung saan nag-umpisa o ikonekta itong expressway ng TR4 dito sa Star Tollway ng Batangas. May mga kasama tayo ditong aso nung pumasok ako rito. Tatlo sila. Ang babait nila. Ito yung TR4, no? So doon sa parte doon, yung kabilang yan ay Calamba, Laguna na yan. So makikita ninyo yung expressway, ayun yung expressway. Ito na yung Star Tollway na galing Calamba, Laguna. At dito nga yung area ng bayan ng Calamba, Laguna patungo dito Santo Tomas, Batangas. Yan. So ito naman, itong area ng ginagawang ito naman yung TR4 na ginagawang expressway papuntang Quezon. Sisilipin nga natin, dito pa lang sa bungad ay talagang kumpleto na itong ilang parte ng kalsada. Yan, silipin natin yung status ng Star Tollway. Walang katao-tao dito dahil holiday ngayon. Siguro mga nag-uwian sa mga kanilang probinsya. Well, ito yung tulay na ginagawa. Dahil sa ilalim nito ay yung expressway ng Star Tollway. Yan, yung expressway na Star Tollway papuntang Batangas. Okay, napakatahimik ng area. Madalang yung mga sasakyan. Dahil mahal na rin ng gasolina, kaya kukunti na rin yung mga sasakyan dito dumadaan. Ito yung ginagawa nito, lalaki ng bakal, oh. Ito, Calamba, Laguna. Pag nakalibang ka nito, Calamba, Laguna na. Madalang yung mga sasakyan. Kaya tingnan natin itong area ng TR4. Ito, Santo Tomas pa, pero pagliban mo rito ng tulay, Calamba, Laguna na. Yun, dito siya pumasok. Ito. Ito yung connecting yung area, yung entrance. Yan, ito yung expressway na Star Tollway.
sa lugar na ito, papuntang Calamba, Laguna, papuntang Manila. Dito siya pumasok, oh, itong TR4. Yan, ito yung entrance. Dito yung magiging toll gate. Papunta naman itong Batangas City. Papakita ko lang sa inyo itong entrance mismo kung saan nagkonekta itong TR4. Yan, dito siya. Yan. Ito yung entrance, magiging toll gate ng expressway papuntang Quezon. Calamba, Laguna ito. Itong area na ito. Connecting dito sa Star Tollway ng Batangas. Ang South Luzon Expressway or TR4 na tinutukoy bilang toll road ay isang 66.74 kilometro o 41.47 miles na extension ng South Luzon Expressway mula Calamba malapit sa hangganan nito sa Santo Tomas, Batangas hanggang Lucena sa Quezon. Yan. Ang TR4 ay isang proyektong pagpapalawak at nagpapalawig sa SLEX mula Santo Tomas hanggang Lucena. Layunin nitong paiklin ang oras ng paglalakbay mula 4 na oras patungo sa 1 oras lamang. Bawasan ang pagsisikip ng trapiko at mapalakas at mapalago ang ekonomiya sa mga lalawigan ng Laguna, Batangas at Quezon. Ang proyekto ay kasalukuyang ginagawa at inaasahang magkakaroon ng bahagyang operasyon sa pagitan ng taong 2025 hanggang taong 2027. Ngayon ay sundan natin itong daan, itong ginagawang expressway. Mula rito sa may Calamba, Laguna hanggang Alaminos, Laguna. Kung ano na ba yung status nitong kalsada na ito. Kung hanggang saan na nga ba itong semento na ito. At
kung talagang malapit nang matapos itong ginagawang expressway na ito. Tingnan natin kung makakadaan tayo sa bawat barangay o bayan nitong nasasakupan ng TR4. Napakaganda ng kabundukan, no? Punong-puno ng ulap. Napakalawak nitong kalsada na ito. Ilang linya to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang South Luzon Expressway ay hinati sa 6 na natatanging seksyon upang mapadali ang construction. Una, ang Package A. Section 1, Santo Tomas, Batangas to Macban, Laguna. Ang Package B. Section 2, Macban to San Pablo City, Laguna. Ang Package C. Section 3, San Pablo City to Chaong, Quezon. Ang Package D naman, Section 4, Chaong to Candelaria, Quezon. Ang Package E, Section 5, Candelaria to Sariaya, Quezon. Ang Package F naman, Section 6, Sariaya to Tayabas, Lucena City. Ang TR4 ay isang proyekto ng SMC or San Miguel Corporation, SLEX Corporation at ang mga kagawaran ng mga pagawaing bayan at lansangan o DPWH. Pagkakaukit. Ayos na ayos tong expressway na to. Pag natapos to, napakaganda ng bumiyahe. Hindi ka na dadaan ng lubak-lubak. Hindi ka na madidelay ng masyado sa mga traffic. Dahil dito, dire-diretso na yan. Ito, wala pa rin, oh. Grabe. Pagkakabutas dito. Oh, lalaking bato. Walang daan dito, ah. Yata rito. Nakakay dito. Wala na. Walang daan dito. Ginagawa pa. Oh, wala. Putol na rito. Hindi na pwede. Ayan, oh. Hindi tayo makakadaan dito, wala. Balik tayo, balik. Ba't may kalsada rito? Ito yung daan.
Putol yata ito eh. Yan, putol nga. Ang purpose nitong kalsada ito. Ayan oh. Bakit putol naman dito? Saka nakatago ha. Mahirap din palang dumaan dito ng dire-diretso. Kasi talagang putol-putol pa siya, hindi pa madadaanan ng dire-diretso. Tulad dito. Wala na madaanan dito. Kahit ganun. Ito, may daan dito. Yan. Grabe na rin. Pero dati tuloy-tuloy pa yung daan dito eh. Makakadaan ka ng dire-diretso. Ngayon hindi na, putol-putol na. Natatamba ka ng mga lupa. Yan, nasa Santo Tomas, Batangas na tayo. Area ng Santo Tomas, Batangas. Ginawa ng tambayan to. Ginawang tourist spot. Ay, malayo-layo mo pala to. Dami nagtatambay dito. Yun nga naman, masarap magpainit dito. Sikat ng araw, maganda sa umaga rito. Wow. Ngaso, ganda na sa parting ito. Daming tao. Maganda mag-jogging pala rito eh. Pwede pa mag-jogging dito. Magtambay sa umaga at hapon. Lakad ng kalsada. Yung mga bata pati. Yeah. Okay. Ito ay putol na. May harang na rito. Hindi ka na makakadaan dito pala. May tambak na lupa. Ayan. Kaya kung nakakatawid doon, kabila. Pwede ang motor kung sakali. Kaya naman. Oh, ano kaya? Dire-diretso na yan? Sa may Padre Pio? Puro ganyan? Oh. Sige. Mahirap. Tinambakan nila yan, oh. Ayaw padaanan. Oo. Okay, so nandito tayo sa area ng Santo Tomas. Pero pagdating dito, ay may tambak na ng lupa. Hindi tayo makakadaan. Tanging tao lang yung nakakadaan dito. Siguro sinadya talagang lagyan ito para hindi madaanan ng mga sasakyan. Subukan ko sana na sabi ko nga kanina na susundan natin itong kalsada para malaman natin yung status kung ano nang nangyari dito sa kalsada. Pero dito pa lang ay ilang beses na tayo pabalik-balik dahil ganito yung ang area, yung sitwasyon. At sabi nga ni Kuya ay mag-highway na lang daw ako dahil doon sa parting mga unahan ay matataas pa rito yung mga tambak.
at hindi talaga makakadaan yung mga sasakyan. Pero doon natatanaw kung merong semento ulit. Pero dito sa irang ito ay may hirapan na naman tayong tumawid. Okay, mag-highway na lang tayo ulit. Sa parting doon na lang tayo pumunta. Okay. Let's go! Dito tayo sa Santo Tomas, Batangas, mismong bayan. Wow. Dalang ang sasakyan. Kukunti na mga pasahero. Kukunti ang mga umuwi ng probinsya. Alright, so nandito tayo ngayon sa SM Santo Tomas, Batangas. Madalang ang mga sasakyan dahil holiday season ngayon. Wow, big bike. Okay, so yun mga kadyo, no. So ito yung naging update natin ngayong araw nito dito sa TR4 Expressway. Bali hindi natin talaga nadaanan mismo itong ginagawang expressway dahil maraming barikada dito sa daan. Talagang hindi ito pinadadaanan muna doon sa mga sasakyan. Kahit mga motor ay nahihirapang dumaan dito dahil sa mga harang na tambak ng lupa. 90% ng tapos itong expressway, kaya sinasabing matatapos daw ito ng kung hindi ako nagkakamali taong 2026 or 2027. Pero tingin ko parang may hirapan gawa ng napakarami pang hindi nagagawa tulad nito, lupa pa rin at may iksi pa rin naman yung mga nagagawang semento dito sa ginagawang TR4. Kaya ewan ko lang kung talagang mamadaliin nila, siguro ay kakayanin naman, no? Dahil nasa kontrata nila yan. Pero ganun pa man, kahit may kontrata ay talagang nababago pa rin. Hindi pa rin nasusunod yung mga kontrata para tapusin nga sa sinasabing target date, no, o year itong ginagawang expressway nito.